ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nasa 60,000 lamang daw po ang lahat ng nakiisa sa pagbati po ng ating former president. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang ika-80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalungat ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang iligal na pag-aresto sa kanya, iligal na pagdetini sa kanya, iligal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 no ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million no ang gusto niya sabihin. Ayan, 60 million po. Ayan, mga kababayan, napakalino dahil sa Davao pa lang, crowd pa lang, attorney, ay parang di na mahulugang karayom. Sa sobrang dami. Isipin mo, yan daming yan, 50,000. Nakikita ko sa screen, tingnan niyo sa screen. So, yan. Yan, napakalinaw. So, hindi may pagkakaila ng ating mga kababayan na lumalabas sa ating mga video, sa ating social media. Yan po ang patotoo po na ang mga Pilipino po ay nagsama-sama at hindi daw po 60,000, 60 milyon po ang nakiisa sa pagdiriwang po ng ating former president. Yan po ang nabanggit po ni Attorney Salpalelo. Yan. At alam mo, Frank, yes, hindi lang sa Davao, alam nyo, marami hong nagpadala sa akin ng video sa iba't ibang lugar. Sa LA, sa Ireland, sa Dubai. In fact, galing ako sa Ormoc City. May malaking rally din doon. Yung grupo nila, Mayor Gomez at Mayor, Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres. Doon tayo nag-celebrate, doon tayo nanyaya magsalita. At ubod ng dami. Maniwala kayo. Ipi-play namin bukas kasi ang dami. Hindi natin malaman kung anong uunahin natin. Yeah, correct. Sa dami. Yan ang nangyari sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, sa Paco Arena. Ang dami rin doon. Sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Baguio. Wala, kaya yun ang sinasabing 60,000, nagkamali lang ho talaga siya. Ang ibig niya talaga sabihin, 60 million Filipinos all over the world yan, all over the world. Correct. Kasi, attorney, every city pa lang halos maraming syudad, ang talaga naman nag-conduct sila ng kanilang mga rallies. At every syudad is libo-libo. 2,000 mahigit. Ilang city ang mayroon sa Pilipinas? Idadagdag mo pa sa iba't ibang bansa. Kaya nabanatan sila ni Bubi Tiglao sa kanyang kolong kanina. Dahil itong dalawang dyaryo, yung Inquirer sa Philippine Star, sa halip na headline, ibang hinheadline nila. At parang pareho pa daw mga sinasabi tungkol sa US yata kung saan yun. Pero wala, inignore nila yung milyong-milyong Pilipino na nagdiwang at nanindigan sa buong mundo. Buong mundo. Sabi ko nga doon sa rally sa Ormoc, never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala. Tingnan nyo, magmula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, sino pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos, Cory, lahat yan. Wala. Kahit na birthday ng ating Pangulo ngayon, meron bang ganun? Wala. Duterte lang yun, si Duterte. Bakit? Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legasiyang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanghalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Correct, attorney. At nakikita nga natin, patuloy po natin ipiniplay ang hindi mapasinungalingang video footages ng pakikisa ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo.
At dito po, attorney, makikita rin po natin ang nangyaring candlelighting. At hindi lang po yan, attorney, dahil sa kabila po ng ulan at kung ano-ano pa man ang kanilang sinapit, ay hindi po sila umalis. Ito yung nagpapakita, yan. Kahit nabasa po sila sa ulan, kahit malamig, ay talaga naman po sila yung nag-sacrifice. Saan lugar yung umuulan na yan? Yan, Pagadian. Pagadian pala yan. Congratulations, Mayor Sammy Uy. Ang galing mo. Tama yung pangako mo sa akin, ha? Magaling. Pati si Kunsyal Allen, kahit na kalaban sa politika, sumama dyan. Magkakalaban sila, ha? You know, sinasabi ko, na whether you're pro-Duterte or anti-Duterte, you have to unite as one Filipino nation. Kasi, yung sovereignty na ang nakataya dito, isinusuko eh. Kaya, pati tayo isinusuko, hindi lamang si Pangulong Duterte sinusuko nito. Ang buong sovereignty natin. Kaya taon nyo, dyan sa Pagadian, magkakalaban yan sa politika, pero nagsama-sama sila. Napag-unite talaga, attorney. Ibang level talaga ang ginagawa ng ating former president sa mamamayang Pilipino. At meron din po dito ang katanungan, Attorney Sal. Ito po, kasunod ng 60,000 umano. Ito po, Attorney Sal, anong masasabi sa pagtaas ng survey ni VP Sara at pagbaba naman ng trust rating ni Bongbong Marcos? Mula sa dating 23%, bumagsak pa sa pinakamababang 14% ang trust rating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating sa kanya, batay sa pinakahuling pahayag ng 2025 first quarter survey ng Publicus Asia. Samantala, si Vice President Sara Duterte na nakitaan ng pag-akyat ng trust rating na mula sa dating 31% ay naging 39% sa pinakahuling survey. Ano po masabi niyo po dito, Attorney Sal? Yan pong ginawang survey ng Publicus, kung saan ay bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. at lumipad naman, paakyat ang rating ng VP Inday Sara, ay hindi na katakataka at inaasahan. Sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente, that is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Sapagat alam po ninyo kasi hindi talaga may iwasan eh. Ang pamahalaan ay nilikha ng taong bayan upang ito'y magbigay sa kanila ng proteksyon at manilbihan sa kanila. Kaya naglukluk sila ng mga kinatawan nila dyan. Naglukluk dyan sa sangay ng ehekutiba, sa sangay ng lehislatura, sa sangay ng juridikatura, upang sila po ay magsilbi at bigyan ng proteksyon. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Alam po ninyo, palagi nating sinasabi, nung nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2, bumagsak ang ekonomiya natin. Huwag na nating ulitin yan. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA, 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Palagi tayo nagpapalit ng pamahalaan. Walang nangyayari. Palit tayo ng palit. Pag ibang naupo, sinisiraan yung dating nakaupo. Ay wala ko talaga mangyayari sa atin. Ang nakikinabang lang ay yung mga nandyan. Na humawak ng kapangyarihan, ginagamit ang kapangyarihan nila
upang sila'y makinabang ng makinabang at manatili sa kapangyarihan. Attorney, at minsan nga po, Attorney, ay nabanggit po ninyo sa programang ito ay patungkol sa chain of command na nabanggit nyo po na isa sa kapamaraanan para makiisa ang backbone po ng ating gobyerno, which is the Armed Force of the Philippines, the security sector, is kinakailangan po nila makita ang power ng masa. Yung dami ng masa nang sa gayon po ay may posibilidad na makiisa dahil lang sinusunod po nila ay ang konstitusyon, which is ang boses po ng bayan. Ano po ba yung mga bagay na para mabigyan linaw o sapat na kapamaraanan para makita po natin na mag-rule po ang gusto ng tao sa bansa? Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa programang ito, kahit mga nakaraang taon pa, ang Armed Forces of the Philippines ay itinakdang protektor ng sambayanang Pilipino. At siyang sandatang lakas, nakalulungkot mang sabihin, yung kanilang training, iba. Ang training nila ay follow the chain of command. So kahit na illegal ang utos ng nasa taas, pinatutupad ng nasa baba. Kaya nga hindi ba ang panukala ko, dapat ang training nyo ay palaging loyal kayo sa saligang batas, sa batas. At pag ang nakatata sa inyo ay nag-order ng isang illegal na order, sa halip na patuparin nyo yun doon sa pinahuhuli niya, ang hulihin nyo, ang ikalaboso nyo, ibilanggo nyo, isakdal nyo, ay yung nag-utos. O yan po. Yan ang dapat na training, pero mukhang malabo dahil iba ang training. So, anong nangyayari? Ang nangyayari sa mga sandatang lakas natin, bago sila kumilos, naghihintay sila na makita nila ang suporta ng taong bayan doon sa ipinagsisigawan nilang katarungan. At yan po yung nangyari sa EDSA Revolution. Nung makita nila na ang taong bayan ay lumakad, lumabas sa kalye, milyon-milyon, saka lang ho sila sumama, yung mga militar at mga pulis. Nangyari din ho yan sa EDSA. Nag-withdraw ng support nung makita nila ang taong bayan na roon. Kaya hindi yung malayo na pag ang mga tao ay lumabas sa kalye at nagsimula na nga lumabas, mapayapa. At pag nakita ng sandatang lakas, may problema talaga ang nakaupo. Kasi sabihin na, teka, mukha yata hindi na kayo sinusuportahan ng taong bayan. Kami yung mga protektor ng bansa. Paano po yan? Yan ang mangyayari dyan. Sana hindi ba karating sa puntong yan. Sana ibalik nyo na si Presidente Duterte dito sapagkat kayang-kaya nyo naman ibalik yan. Kayo ang dumukot. Kayo ang nagbigay sa isang dayuhan. Pwede nyo kunin yan. Kayang-kaya. Kaya gawin nyo na para maging mapayapa tayong lahat. Correct, Attorney. Pero parang medyo magkaiba lang yung pattern nila, Attorney. Kung bibilangin natin yung dami ng mga rally, 60 million, more than sa nangyari sa EDSA, ay hindi po ba tingin nyo isang senyalis na ito na magandang makiisa na rin po? Alam mo, tingin niyo po? ang military, tinitingnan nila sa isang lugar na ubod ng dami. Kaya inaantay siguro nila yung EDSA. Pareho nung nangyari sa EDSA 1, EDSA 2, yan ang inaantay nila. Gaya, halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, nako, malaking bagay ang Iglesia ni Cristo. Pag inulit po nila yung 1.8 million sa Luneta at dadagdagan pa ng ilang milyon pa, wala na, tapos na labanan. Yun ang inaantay palagay ko. So anytime na kayang-kaya pala mangyari kung gustuin lang pala, Attorney. At kayang-kaya rin ng gobyerno na ibalik si Presidente Duterte para hindi na matuloy yung mga ayaw nating mangyari. That's correct. Correct po kayo, Attorney. Tandaan nyo, ayaw ng Pilipino na magkaroon ng karahasan sa ating bansa. Ayaw ng mga Pilipino ang tayo'y mag-away-away sa isa't isa. Ayaw po ng Pilipino yan. Ang gusto ng Pilipino, magkaisa, maging mapayapa at maging maunlad tayo. Ang problema, yun ang pong mga niluluklok natin, masyadong matatakaw. Ang kakapal nga ng mga mukha nito. Hindi natin malaman kung paano natin gagawing manipis ang mga mukha nito. Ano kayang gagawin natin? Lalabahan na lang natin? Ikula kaya natin?
Baka sakaling maging manipis. Kaya nga, attorney, heroic yan talaga. Kaya sa darating na eleksyon, doon na lang po tayo bumawi, mga kababayan. Pero sa iyong kolong po, Attorney Sala, na Duterte illegal arrest, unlawful detention, kidnapping, and surrender of sovereignty by state authorities, last three parts, basahin ko, Attorney Sal. To, I see the situation in the Philippines would be inadmissible under Article 17, 418, a review of Presidential Decree 106/9 shows that extradition can only be granted under the conditions enumerated below, which serve to protect the accused if the subjects of a request for extradition enjoy such due process protections, even if there is a treaty allowing for the same, then more so for a subject of a mere red notice, which comes no obligation to comply. Section 3 of PD 1069 provides that extradition may only be granted pursuant to a treaty or convention. The Philippines has no obligation under any treaty or convention currently in force to extradite former President Duterte to the ICC. Section 5, 1, and 2 of PD 1069 requires the respondent Secretary of Justice to immediately designate and authorize an attorney in his office that shall file a written petition with the proper regional trial court with a prayer that the court take the request under consideration and shall attach to the petition all related documents. The former president was not even given a real opportunity to exercise his remedies under Philippine law before he was forcibly shipped out on a plane bound for The Hague. Notably, the former president, together with Senator Ronald Bato de la Rosa, was able to file a petition for certiorari and prohibition with this honorable court before 5 p.m. on March 11, 2025 to question the government's cooperation with the ICC and Interpol. This would have given this honorable court an opportunity to evaluate the propriety of the former president's arrest. However, the respondents proceed with his removal from the Philippines, notwithstanding the pending petition, and is threatening to make the same moot. Section 6 of PD 1069 requires the original trial court where the petition was filed to summon the accused and give him an opportunity to answer the petition. The former president was never given an opportunity to answer any of the offices of respondents, much less a court. Section 6 of 1069 provides that the original trial court may issue a warrant for the immediate arrest of the accused if it appears to presiding judge that the immediate arrest and temporary detention of the accused will be served the ends of justice. No judge had the opportunity to determine if former President Duterte's arrest was necessary because the respondents arrest him without a warrant issued by any court of competent jurisdiction. Section 6, 8, and 9 of Presidential Decree 1069 required the original trial court to hear the case and for the hearings to be public and conducted in such manner as to arrive at a fair and speedy disposition of the case. No such hearing or even an opportunity to be heard was afforded the former president. Section 10 of PD 1069 requires the original trial court to render a decision whether to grant or deny the extradition with the reasons for the same stated. It further requires that granting the extradition must be based upon showing of the existence of a prima facie case. There is no written decision from the respondents citing the legal basis for their actions against former President Duterte, much less one from court of competent jurisdiction. Yan po, attorney. At sa Section 12 of PD 1069 provides that the accused may appeal the decision of the regional trial court
with the Court of Appeals, and such appeal stays the execution of the said decision. No such similar opportunity or benefit was given to the former president. Section 20 of PD 1069 provides the requirement for the provisional arrest of the accused pending receipt of the request for extradition, which involves the Director of the National Bureau of Investigation to secure a warrant of arrest from a regional trial court. Again, the respondents arrested the former president without a warrant issued by a court of competent jurisdiction. 49 all to add, there is no legal basis for the arrest, detention, and removal from the Philippines of former President Duterte. Petitioner therefore prays that this honorable court urgently intervene by directing the respondents to cause the return of former President Duterte for presentation to this honorable court immediately, and with no delay before it's too late. Prayer wherefore premises consider the petitioner Veronica A. Duterte on behalf of Rodrigo Duterte respectfully prays that this honorable court grant an instant petition for habeas corpus and issue a writ of habeas corpus commanding respondents Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Jesus Crispin Remulla, Police General Romel Francisco Marbil, and Nicolas Torre III, and or any persons or any government bodies acting on their behalf to produce the body of Rodrigo Duterte before this honorable court immediately. Sa ating magpapatuloy, And appear before this honorable court and appeal before this honorable court to show cause of the imprisonment or restraint and make due of the writ together with the date and cause of the arrest and restraint. Other just and equitable reliefs are likewise prayed for. Sa madaling sabi, yung pong binasa ni ni Franco, Yes. ay part 3 ho ng lumabas sa column ng iyong lingkod na sinimulan ho natin 2 weeks ago, part 1, part 2. You know, yung petition for a writ of habeas corpus. Yun pong pangatlong column, the third part of the petition. Briefly, ang ibig lang kong sabihin natin, dito sa ating bansa ay merong tinatawag na extradition treaty. At sa ilalim ng extradition treaty, ano bang extradition? Ibig sabihin, pag may nag-commit ng krimen ng isang Pilipino sa ibang bansa at meron tayong tratado na pwede nilang hingiin, kunin ang isang mamamayan na nag-commit ng krimen upang litisin sa kanila, hindi o basta nila makukuha. Sa ilalim ng ating extradition law, ay kailangan munang maghain sila ng petisyon dyan sa hukuman, sa local regional trial court. Kailangan madidinggin muna ho, bibigyan ng due process yung inaaresto para mapag-aralan nila kung merong basihan, may probable cause, bago ho nila magdidesisyon na pwede mong dalhin. At kahit na nga may desisyon pang regional trial court, meron pang pagkakataon na mag-appeal sa Court of Appeals hanggang makarating sa Korte Suprema. Madalit sabi, may due process. At hindi ho nangyari yan sa kaso ni Presidente Duterte. Basta inaresto, dinitini, dinukot, inilipad. Wala ho lang ganyan. Kaya sinasabi namin sa petisyon, sa kagalang-galang na Korte Suprema, hindi po nila sinunod ito. At kahit po, sabi namin, tingnan nyo pa ang kanilang Rome Statute under Article 59, nakalagay din doon na pag meron silang inisyong warrant of arrest, bago po nila mapatupad yun, yung Pilipinas, dahil gusto kunin nila isang Pilipino, si Presidente Duterte, kailangan, papasok sila sa isang hukuman muna. Magpapile din sila. Ang problema, hindi rin nun nangyari yun. Mismo yung Rome Statute, hindi sinunod. Yung batas natin, hindi sinunod. Batas ng Rome Statute, hindi sinunod. Ibig sabihin, illegal ho. Mulat sa pool. Kaya yun ho ang petition namin sa Korte Suprema. Upang madali ang dalhin, ibalik ang Presidente Duterte dito at magpaliwanag sila kung bakit
ginawa nila ang illegal na pagdakip, pag-aresto, pagdetini at pagdukot at pagpapakulong sa dayuhang bansa o dayuhang institusyon si Presidente Rodrigo